kain suka ka, Laila! Ha? Oh my goodness. Ano? Ha? Puro ipokrito kayo. Tindi nyo! Ha? Tindi nyo! Isang molde nyo ni Rizzo Ontiveros At saka ni Chel Jokno. O magalit ka na, Laila, sa akin. Napaka-ipokrita mong tao. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo, ha? Kung bakit, hinihintay ko lang idemanda mo o sasabi mo, magdedemanda ka ha? Oo. Baka hindi mo alam, ha? Noong may mga testigo sa iyong bilanggo, noong nakakulong ka, ha? Sabi mo, yang mga taong yan ay walang kredibilidad. Sabi niya, bakit daw? Yan ay mga bilanggo. Bakit si Madriaga ay credible? Kapanipaniwala, yung mga testigo mo sa alaban sa iyo, hindi ka panipaniwala, samantalang pareho sitwasyon nila, bilanggo, convicted. Bakit? Yun ang ipaliwanag mo. Nga, bago mo buksan ang iyong pakpak at kupkupin si Ramil. Ano ngayon? yeah. Diba? Kain suka ka, Laila! Ha? Oh my goodness. Ano? Ha? Alam mo, eto na, sumagot na si Vice President Sara Duterte dun sa mga pahayag laban sa kanya nitong si Ramil. Ramil. Talaga? Kaya naging Ramil kesa Ramil. Kasi di ba sabi ni Laila de Lima, Opo. I am taking him under my wing. Wow. Kupkupin daw niya si Ramil. Wow. Kasi I like kaya para ma-take ni Laila de Lima si Ramil under her wing, she has to spread her wings. Dapat ibuka niya ang kanyang mga pakpak. Ayun na naman Pakpak! Ibubuka Wag mo ang nang pakpak! i-accent. Pakpak nga! Ano man sabi ko? Opo, pakpak. Ibubuka ang pakpak! Ni Laila de Lima upang kupkupin niya si Ramil. Wow. Alam niyo, si Laila de Lima, magalit ka na, Laila, sa akin. Napaka-ipokrita mong tao. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa iyo, ha? Baka hindi mo alam, ha? Noong may mga testigo sa iyong bilanggo, noong nakakulong ka, ha? Sabi mo, yang mga taong yan ay walang kredibilidad. Sabi niya, bakit daw? Yan ay mga bilanggo. Yan ay mga convicted ng mga krimen. Kaya lamang yan ang nagtetestigo laban sa akin. Sabi mo yan, ha? Ako hindi naniniwala. Sasabihin ko, kung bakit, hinihintay ko lang idemanda mo o sasabi mo, magdedemanda ka ha? Oo. Sasabihin, sinasabi mo, bakit? Sabi mong walang kredibilidad itong mga bilanggong ito na tumitestigo laban sa'yo. Sapagkat sabi mo, lahat gagawin yan para magkaroon ng kasunduan sa gobyerno upang sila ay maligtas sa kanilang sentensya. Sinabi mo yan! Huwag kayong maniwala sa akin, mga tagapakinig. I-fact check nyo ako. I-google nyo yung sinabi ni Laila de Lima na yan. Paulit-ulit niyang sinasabi yan. Ngayon, si Madriaga ay nakakulong, bilanggo. Siya ay convicted, kidnap for ransom. Katulad ng isang testigo sa iyo, bakit si Madriaga ay credible? Kapanipaniwala, yung mga testigo mo sa alaban sa iyo, hindi ka panipaniwala, samantalang pareho sitwasyon nila, bilanggo, convicted ng capital offense na habang buhay na pagkukulong ang sentensya. Bakit? Yun ang ipaliwanag mo. Nga, bago mo buksan ang iyong pakpak at kupkupin si Ramil. Ano ngayon? Diba? Kain suka ka, Laila! Ha? Oh my goodness. Ano? Ha? Isang molde nyo ni Rizzo Ontiveros At saka ni Chel Jokno. Puro ipokrito kayo. Tindi nyo! Ha? Tindi nyo! Iyan ay bukod pa sa hindi ka panipaniwala ang pahayag nitong si Ramil. Oo. Diba? Unang-una, sir, tinanggit itong si Raymond Palad. Alam mo, kilala ko to Sumasama pa sa amin to sa Citizens Crime Watch dati Raymond Palad. Raymond Palad, yung abogado ni Madriaga. Okay. Oo. Alam mo, kilala ko to Hindi ba to yung ang nanay niya si Maria? Hindi ko po alam. Hindi ba? Anyway.
Hindi mo kilala si Maria? Hindi yung, yung isang, kamag-anak niya. Tanong mo kay Wenner. Kilala mo si Maria? Yung, sabi, nanay daw ni Atty. Raymond Palad. Attorney, sagwa naman. Bakit? Kasi magiging Mariang Palad yan. Hindi Maria! Ay, iba ba yun? Hindi ba? Apelido Palad? Oo eh. Ah. Ay, apelido ni Atty. Palad eh. Ay, ganun talaga. Sabi pa ni, ito natatawa ako rito kay Talaga. Raymond. Raymond, ano ba nangyari sa'yo, pare ko? Authentic daw yung affidavit ni Ramil. Ano kung authentic? Ano kung authentic? Hindi naman Grabe. pinag-uusapan dito authenticity, pare ko. Ang pinag-uusapan dito, katotohanan. Yun na. Bago yung sinasabi mong dinalaw ng mga tao ni VP o ni VP mismo, si Madriaga para i-pressure. Nako, wala kang pruweba dyan. Patunayan mo nga. Pakita mo yung mga CCTV. Puro vague ha? Alam mo, malabo yung mga alegasyon mo tungkol dyan, ang gulo-gulo. Tignan nyo ha, huwag kayo maniwala sa akin kung gaano kagulo yung alegasyon ni Atty. Palad. Ha? Puro vague Nagbubuka to na siyang vague Oo, grabe ha. Ito mo itsura ng mga nag-accuse kay VP Sara, mukhang vague. Malabo! Mukhang vague! Di ba vague malabo? Ano ba sinasabi ko? Wala naman ako sinasabi. Malabs. Mukhang vague. Tawa ng tao si nanay. Vague! Pronounce ko yung vague. Puro kayo mukhang vague. Oh, di ba? Mga Puro ka bomalags vegan kayo. ang ginagawa nyo. Puro ka vegan. Vegan. Di ba? Ayun na. Pambihira. So, ibig sabihin, hindi na siya member ng CCW? Hindi ko alam. Wala namang problema sa amin. Pero ang kine-question ko hindi naman yung membership niya. Opo. Kundi yung ginagawa niya. Kita mo, di ba yung mga sinasabi niya, diniscuss na natin yan, na ito ay sinasabi, 1 billion daw sa Grandia. Di ba, ang dami, hindi lang ako nagsasabi physically impossible. Kaya, di ba sinasabi ko, ang 1 milyong piso ay siguro mga 14 inches ang haba kung magkapatong. 1 milyon. Kung tigwa 1,000, sasabihin na natin 1,000 na lahat. Okay. Ano, 1 milyon, itagiwa 100. Napakadami noon. Mamumuti na yung mata natin. Okay. Ang 1 bilyong piso ay 1,000 milyon. Opo. Isipin mo kung makakasya mo yun sa van kahit isa lang ang sakay. Imposible. Kalokohan. Truck yun. Number 2, nag-iipon daw para magpresidente si Sara. Noon, bago mag-2022. Last minute, ayaw nga niyan tumakbo. Kundi mayor. May equity of the incumbent siya as mayor. Wala nakakatalo sa kanila sa Davao. Kita mo nga si Carlo Nograles ang balita, bilyon-bilyon daw ang ginastos. Laban kay Tatay Digong, di ba? Di ba saan pinulot? Di ba sa Kangkungan? Hindi lang Kangkungan pa sa sementeryo. Meron pang hito-hito doon sa ilalim. Grabe. Alam mo, nung bata kami, sabi ng tatay ko, alam mong hitong yan, kaya masarap yan. Bakit to? Doon lang hinuli sa sementeryo. Ay, grabe. Madulas yun na to. Kaya mataba. Di ba? Di ba madulas yun? Hindi, ano yata yun? Palos lahat. Lag yung sinasabi mo. Hindi hito yun. Hito ba? Hindi kasi noon pagka bata kami, natutumba kami, sinasabi sa amin, ano ginagawa mo nang huhuli ng dalag? Ano, nakahuli ka ba ng dalag? Ay, grabe. Kasi di ba pag nanghuhuli ng dalag, mabilis yun eh. Biglang natutumba. Pag natumba kami, nakahuli ka ba ng dalag? Oo nga. Tama. Nung lumaki-laki kami, mga teenager kami, ang hinuhuli namin, mga dalaga na. Ayos. Mas maganda yun. Anyway, yun ang mga kengkoy na aligasyon. Na sabi ni Laila sa kanyang kaipokrituhan, credible daw. Pero yung mga testigo laban sa kanya,
hindi credible. Pero- At pareho sitwasyon. Ganyan lang ang Problema, kahipokitohan. attorney, justice system kanila lahat. Oo, yun nga ang problema. Wala na tayong magagawa Oo, kasi bata dyan. nilang ombudsman. Lahat. At kahit magalit kayo, kahit demanda nyo ako, sasabihin ko yan paulit-ulit, bata nila yung ombudsman. Wala na. Kasi pinilit nila yan para No maging justice ombudsman. at Obvious all. naman Opo, di ba? wala na. Sinong maniniwalang hindi? Pag naniwala kayong patas ang pagiging ombudsman ni pangalan nito, Boying Remulla. Opo. Merong tulay sa may Malacanang, ibebenta ko sa inyo, mura lang. Wag. Grabe.